Dahil problema po sa mata ang pinag-uusapan natin, may paraan po para malaman natin kung nagsisimula na ba magka-problema ang mata. Lalo na po kung kulang ang budget para sa pagpapakonsulta sa manggagamot, no? Kung present pa po ang inyong mga kamay at hindi pa nabiktima ng paputok nung nakaraang bagong taon, yung pagitan po ng hintuturo at middle finger, yung web sa pagitan niyan ay pipindutin nyo po to check kung may problema na ang mata, no? Kung sa kanang bahagi ng kamay po manggagaling ang pagpindot ninyo at may naramdaman kayo, ibig sabihin may problema ang kanang mata. Kung sa kaliwa naman, may masakit, ayun, nasa kaliwa naman po ang problema. Pwedeng yung isa masakit, yung kabila hindi naman masakit, no? So, malalaman po natin sa pagpindot pa lamang dito sa mga points ng mata sa ating palad, no? Ngayon, kung meron po kayong Healing Galing Oil, itong sentido, mula sa mata papuntang sentido, papuntang likod ng ulo, yan pong palibot na yan ay maaring haplusan ng Healing Galing Oil bilang natural operation natin. Parang sinistimulate po natin ang circulation doon sa mga points ng mata, no? At ngayon nga po, kapiling natin dito sa ating healing mission ang ating magagaling na mga naturopathic practitioners. Nangunguna na dyan ang ating naturopathic practitioner sa Delta Building, dito lamang po sa Quezon Avenue, Quezon City, si Che Pagayon. At kasama po natin ang ating naturopathic practitioner sa Angono at Antipolo outlets, no? Si Nora Palangka. Kasama rin natin ang ating naturopathic practitioner sa Quiapo, sa Maynila, si Melanie Besinio. Sila po ang nag-aasikaso sa ating mga panauhin dito sa studio para sa ating regular free consultations dito sa Healing Galing. At habang sila po ay nagkukonsulta, ito naman may tinanggap po tayong mga katanungan mula sa Healing Galing Facebook account official. Ang tanong ay galing po kay Divine Ligaspi ng Pateros. Sabi niya, Dr. E, ano po ba ang ibig sabihin kapag laging naluluha ang mata kahit hindi naman po ako naiiyak? Malambot din po ang muta ko, sabi niya. At parang may buhangin sa loob ng mata ko. Naku kapatid na Divine, itong mga binanggit mong symptoms ay simptomas ng glaucoma, no? Ang mga pasyente natin dito sa Healing Galing, kapag ganyan ang kondisyon ay nagsasabi na nagsisimula sa parang naluluha paminsan-minsan, sa susunod parang umiiyak na nga yung kanilang mata kahit hindi nga sila umiiyak. At yung nabanggit mo dito na lumalambot ang muta, di ba? Karaniwan na kasi sa normal na kondisyon ng mata, pag nagtanggal tayo ng dumi sa mata, medyo matigas kasi dumi lang ng mata yon. Pero pag lumalambot na ang ating muta, ibig sabihin may infection ang mata, no? At yung nararamdaman na parang may mga buhangin sa mata, parang maligas-gas na nararamdaman, kumpletong parang simptomas ng ano ito ng glaucoma. Kaya ipa-check mo rin ang sugar level mo, no? Karaniwan na dinadapuan ng ganitong karamdaman sa mata ay may diabetes, baka nag-shoot up na ang sugar level at hindi mo nakokontrol, no? Ngayon, ito ay nagagamot sa ospital. Pero kung gusto mo ng naturopathy, the Healing Galing way, ang ating ipinapayo sa mga pasyente natin na may glaucoma ay ang pagpapatak ng Healing Galing eye drops kahit every hour hanggang guminhawa ang kondisyon sa mata, nawawala yung pagluluha, nawawala yung parang buhangin na yon na nararamdaman sa mata at yung muta ay hindi na nagiging malambot, no? Sinasabayan natin para sa infection ng mata ng pagpapainom ng herbal serpentina tablet or kung meron ka nung halamang serpentina, pwede mong gawing tsaa 3 times a day ito iniinom after each meal, no? Ngayon, kung meron kang Healing Galing Oil, sa gabi naman yun gagamitin, no? Mula sa mata, papuntang sentido, papuntang likod ng ulo, ang gentle massage ng Healing Galing Oil at ang pang-warm compress po natin sa mata ay ang palad lamang natin. Paiinitin natin ang ating palad, no? Nang sa gayon ay maidadampi natin sa mata para mag-open ng kaunti ang skin pores para pumasok po yung Healing Galing Oil sa gentle massage na gagawin natin. Yan po ang natural operation natin sa mata, okay? So maaari mong subukan yan, kapatid na Divine. Mula naman sa ating healing katanungan mula sa Y-Mail, ang sabi niya, Dr. E, totoo po bang nagkakaroon daw ng kuliti kapag naninilip
Bakit po kaya nagkakuliti ako? Tanong yan ni Efren Faming ng Marilao, Bulacan. O umamin ka, Efren, ginawa mo ba? Hindi po totoo na kapag nanilip ka, nagkakakuliti, no? Di sana, ang dami na natin nakitang nagkakuliti. Dami kayang naninilip dyan. Anyway, sa seryosong usapan, ang pagkakaroon po ng stye o kuliti, no? Sa naturopathy ay dulot ng excessive heat accumulation dun sa bahagi ng mata na naapektuhan. Siyempre may ibang interpretation po ang Western medicine dyan. Pero kung ikaw ay madalang maligo dahil nagtitipid sa tubig o madalang maghilamos, no? Tapos marami pang consumption ng mga pagkaing mainit sa katawan katulad ng mga mamantika, crispy and crunchy, tsokolate, sobrang mga matatamis, no? Na mga pagkain, maaring mag-contribute ng problema sa mata. Kung nasan kasi ang pinakamainit na bahagi sa ating katawan, doon uusbong ang problema. So mag-hydrating diet ka at makakatulong din sa'yo ang pag-inom ng serpentina tablet, no, para umimpis yung pamamaga ng kuliti at yung discomfort na nararamdaman mo sa loob ng mata ay matutulungan ng regular na pagpapatak ng Healing Galing Eye Drops. Para sa iyo, ang aking reseta on air ay 3 to 4 times a day. Kanina kay Divine, oras-oras kasi mas malubha yung kanyang kondisyon, no? At pagka may problema po sa mata, yung ating herbal vitamins B1, B6, B12 ay tumutulong para i-repair yung mga ugat ng mata na naapektuhan po, okay? At ituloy ang hydrating diet. Importante po ang mata, tandaan nyo, malabo ang mata, maliit ang kita, okay? So, ngayon naman, parang nakakita ako ng isang halaman na makakatulong po sa mata. Yan po ay ang pansit-pansitan. Narinig nyo na ba ang pansit-pansitan? Hindi po ito pansit. Ito ay herb, no? Na tumutubo lalo na sa panahon ng tag-ulan at sikat para sa mga nirarayuma, di ba? Pwedeng gawing salad, pwedeng pakuluan bilang tsaa na iinumin dahil sa may diuretic properties ito ay magandang na ilalabas ang mga uric acid, yung mga may problema sa gout na tutulungan. Pero ganun din po ang mata, no? Alam niyo po ba na kung huhugasan nating mabuti ang ating mga pansit-pansitan na makukuha sa tabi-tabi lamang, no? Yung kanyang tangkay, pati na yung kanyang dahon, no? Pwede pong dikdikin at habang nakapikit ang mata ay itatapal sa mata, no? Nakapikit ang mata, lalo na po kung may pamamaga ng mata. Pwede rin yan sa may mga kuliti, no? Nanilip man o hindi. At pwede rin po, habang may nakatapal kayong mga dinikdik na tangkay at dahon ng pansit-pansitan sa inyong mata, sinasabayan nyo ng pagtsatsaa ng pinakuluan, no? Na pansit-pansitan, di ba? Tandaan po ninyo, kung nakita nyo ang pansit-pansitan sa isang lugar na hindi kayo sigurado kung malinis, ang pinakasabon po sa ating gulay o mga herbs ay ang pagbababad sa tubig na maraming asin matapos na linisan ang ating halamang gamot, no? Babad ng mga 10 to 15 minutes, tapos banlawan at saka pwede na po natin itong gamitin. Tanggal na po kung ano man yung mga dumi doon, no? At kung kayo po ay may UTI, naku, makakatulong din po sa inyo ang pansit-pansitan, no? Yung mga laging may pimples, itong pansit-pansitan, pakuluan nyo at yung mga malamig-lamig na pinakuluan natin at may kasama pang dahon, pwedeng panghilamos po, no? Or kahit siguro hindi pinakuluan, lalo na kung nagtitipid kayo sa kuryente, pwede rin po. Ibabad nyo lang ng matagal ang dinikdik, no? Na mga tangkay at dahon ng pansit-pansitan para gawin natin panghilamos, okay? And kung kayo po ay may pamamanas, pwede po makatulong dahil sa diuretic properties nga ng pansit-pansitan, huhupa po ang namamanas sa inyong binti, no? At ganun din, ang buong halaman po ng pansit-pansitan ay pwedeng pandikdik din natin, ididikdik din natin at ilalagay kung may pigsa na nga na tumubo sa inyong katawan. Ganun din, dun sa mga tao na hindi maihi o hirap umihi. Siguruhin nyo lamang po na umiinom din kayo ng tubig at yung katas ng pinaglagaan ng ating pansit-pansitan kung meron kayo. Magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV5. Kung
Kung kayo'y may hiling katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling@ymail.com o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maaari ring magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing hotline number sa 0921-445-0355. Nais magpasalamat ng Healing Galing sa TV sa kanilang program supporters: June Encarnacion Salon, Center for Culinary Arts, marketingcoach.net. Lukia, masarap sa paa dahil malambot at mabango pa. 100% pure natural rubber. Lukia, ang tsinelas ng ligaya. Sugbu Slippers, tunay na matibay at komportable sa paa. Made from 100% pure natural rubber. Sugbu, subok na! Pero ito ang pag-usapan natin ngayon dahil very good Very good po yan. para sa mata. Dahil parang rich in vitamins A and B. Opo. Sa healing recipe ni Chef Tristan, tiyak na bubuti ang inyong mga mata. Abangan sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV5. Ang nangyari pala, anak, pagkatapos mong ubusin yung siomay, iniinom mo daw yung sausawan? Opo. O yung mga bata ha, pag sinabi pong sausawan, hindi iniinom yun. Nahirapan ng umihi ang bata, yung mga manifestations po ng kidney condition ay nasa kanya na. Samahan si Dr. E tuwing linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga sa TV5.